Okay mga paps, meron tayong gawa Hilux. So 300 PSI ay bumaba na. So ang sabi ng client ay may naamoy siya. So wala sa engine bay, possible sa evaporator ang gagawin natin dito. Update sa ating Toyota Hilux, year model 2022. So ito yung may tama yung evaporator. So para din siyang Fortuner na, hindi siya katulad ng mga yung mga nagdaang modelo na kayang dukutin na Fortuner. Ito kagaya din siya ng 2017 na Fortuner. Talagang baba ang dashboard. Ayan, madami ding kailangan tanggalin bago mo mahugot yung evaporator na yan. So yan, ilalabas natin yung evaporator para makita natin kung talagang may leak o wala. Okay, ayan po, nababa na natin yung kanyang evaporator, itong Hilux na to. So ayan, natanggal na natin ang kanyang evaporator. So tatanggalin natin yung sa loob kung saan mismo yung evaporator niya para ma-check natin kung talagang may leak. Update, ito na yung evaporator ng Hilux na tanggal na natin. So ngayon ililik test natin siya. Gagamitan natin siya ng nitrogen. Ililik test natin siya ng mga 200 PSI para malaman natin kung talagang may butas o wala. Ayan, nagkakarga na tayo ng nasa 100. So pabutin lang natin ng 200 PSI. Pwede na yan para tingnan natin kung mayroon talaga siyang leak. So yan, halos 200 na tayo. Isasara natin siya ng 200 PSI. Yan, 200. Okay, 200 PSI. Ngayon check natin, lulublob natin siya sa tubig. Ayan, sa 200 PSI, ayun na, nakita na natin ang ebidensya. Tamang diagnose natin, meron talaga siyang leak. Ayan, ito. Ayan, yan ang dahilan kung bakit nauubos ang kanyang preyon. Medyo malaki na rin ang leak niya. So confirm tayo dito sa evaporator leak. Okay.